Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, impeach VP Sara, taberna tumistigo na. Ito dapat mga kababayan, drug test muna bago impeach. Dahil nga po dito sa mga aso, no? Sa mga aso ng administrasyong ito or sa aso ni President Bongbong Marcos Jr. na si Gadon at hindi na to Gatorne, no? Gadon at si Trililing, si Trillanes po mga kababayan at si Gadon, iisa lang po ang tono ng kanilang pagkanta ngayon. Yan nga po ay ang ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Ito mga kababayan, ipapakita po natin itong video ni Trillanes na kung saan sinasabi niya na hinug na, no, ang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. At ito pa, si Gadon po mga kababayan, ganun din po ang sinasabi. Kung hindi mag-resign, nako, sigurado daw si Gadon na sa susunod na Congress ay i-impeach na si Vice President Sara Duterte. Bukod po riyan mga kababayan, ito i-share din po natin, no? Itong si spokesperson ng PNP na si Colonel Jen Fajardo, no? Ay nagpalabas ng isang video na kung saan ay tinutulak, no? Di umano, yung police doctor ng security head, no, ni Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin yan mamaya at bigyan din po natin ng reaksyon. Bakit nagbabalat sibuyas ngayon ang PNP, no? Naitulak lang mga kababayan eto naghain po ng kaso, kinasuhan po yung head ng security ni Vice President Sara Duterte. So ito mga kababayan, simulan na po natin dito po kay Trillanes. Ito po, former Senator Trillanes IV says an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte is already ripe. Hinug na. Ito, pakinggan po natin to. Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte to hold the position of Vice President. And remember, as Vice President, she President anytime, no? In cases of emergencies, no? Kaya mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya, bibigyan mo ng power ng President. Dapat kikilabutan yung bawat Pilipino. Di ba? Kikilabutan daw yung bawat Pilipino. Hoy, mas kinikilabutan kami sa pagmumukha mo. Trillanes, sa totoo lang, mga kababayan, no? Kanino po kayo mas kinikilabutan? Kay Trillanes o kay Vice President Sara Duterte? Di ba? So mamaya, sabayin po natin yung pagbigay ng komento. Ito, pakinggan din po natin itong si Gadon. Kasi iisa lang po ang tono ng kanilang pagkanta ngayon, to impeach Vice President Sara Duterte. Ito naman si Gadon. Mag-resign siya dahil sinisiguro ko, sigurado ako na sa next Congress siya ay i-impeach. Wala lang panahon ngayon dahil mag-election na, mag-Christmas break. At pagdating ng January, ilang sessions lang, mag-recess na ang Congress, mag-adjourn na dahil na election season. Pero sigurado sa next Congress, siguradong siya impeach. So yan mga kababayan, no? Parehang-pareha po ang pagkanta ni Trillanes at si Gadon, no? Parehas po silang aso kaya parehas po ang kanilang pagtahol ngayon, no? Parehas aso, parehas ang tinatahol, mga kababayan. So ito lang. Gaya nga po ng nalagay ko dito, ito pakita ulit natin ito dapat, drug test muna bago impeach. Yan
Kasi nabasa ko po yung proseso ng impeachment, no? It's either mayroon pong isang tao na maghain ng complaint against the official na kung i-impeach niya, tapos dadalhin sa Kongreso. Tapos pagdating sa Kongreso, pag-uusapan, di ba? Pagdidebatihan. Or talagang congressman na po ang maghahain, no? Doon sa Kamara to impeach Vice President Sara Duterte. Eto lang po, mga kababayan. Bago nyo po gawin yan, na plano ninyo, no? Na pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Isa lang po, siguro ko, maybe, itong mga nanonood ngayon sa atin, no? Ay agree din dito po sa sasabihin natin. Na bago nyo po gawing i-impeach si Vice President Sara Duterte, magpa-drug test po muna kayo, no? Or si President Bongbong Marcos Jr. Diba? Magpa-drug test po muna. Ha? Para malaman ng taong bayan kung totoo ba o hindi. Kasi nauna naman po itong issue na ito na drug test, di ba? Pulburon test. Kesa po dito sa impeachment. Ngayon, kung i-insist ninyo na i-impeach si Vice President Sara Duterte without pulburon test, ito lang masasabi ko, ang kakapal talaga ng mukha ninyo. Diba? Bakit? Dito sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, isang tao lang, it's either si Gadon, si Trillanes, or isang congressman dyan ang maghain, pwede na ninyong pag-usapan. Diba? Samantala, yung pagpa-hair follicle test, marami pong mga kababayan natin ang nagre-request para matapos na ang lahat ng isyong ito, no? Magpa-pulburon test po kayo, hair follicle test. Agree po ba kayo dyan, mga kababayan? Before, ito, hindi na kami, okay? Hindi na po kami against na i-impeach niyo si Vice President Sara Duterte. But, bago nyo po i-impeach, magpa-hair follicle test muna kayo. Diba? Magpa-hair follicle test muna kayo. Total, next year pa naman ang sabi ni Gadon Diba? May chance pa po ang taong bayan na pumili, no? Nang pwede nating iboto ng mga congressman. Diba? Ito ang naisip ko Pwede kaya ito? Itong naiisip ko. Pwede kaya nga buong bansa hindi bumoto ng congressman para wala ng congress. Diba? Pakita natin yung power of the people. Wag kaya tayong bumoto, no? Ng mga congressman. Kaya para wala talagang maupong congressman. Pwede kaya yun, mga kababayan? Ha? Here, suggestion na lang at opinion lang, mga kababayan, no? Opinion lang po yan, baka sakaling pwede. Para walang maupo, walang mag-i-impeach. Ako, yari. Naku, mukhang magugulo ang gobyerno natin pag nagkataong ganyan, no? Ni isang Pilipino walang boboto na congressman sa kanilang mga distrito, maging mga party list po. Hindi bobotohan. Pwede kaya yun? Para maipakita lang yung power of the people. Yan, people power through not voting this Congress, diba? Well, anyway, it's just an opinion, mga kababayan. At etong matindi. Ha? Ganito na pala ang mga pulis, balat sibuyas na, mga kababayan. Ha? Kinasuhan po, no, yung head ng security ni Vice President Sara Duterte at iba pa, mga kababayan, dahil po sa nangyaring ito. Ito po, panoorin po muna natin at bigyan natin ng reaction to. He was specifically instructed to assist for the patient. At dadalhin po siya personally po doon sa Veterans Hospital. However, tinulak po siya ng mismong security po ni BP Sara, si Colonel Lachica, at cannot let this pass. This is obviously can qualify to a case of direct assault. In fact, pwede po itong masabi na qualified direct assault because he is also a public officer. So, qualified na public assault, direct assault. He is also a public officer. Malinaw po. So mga kababayan, kakasuhan po ng direct assault
itong head ng security ni Vice President at yung iba pa, no? Dahil sa pagtulak doon sa isang colonel na police, colonel ba yun o police doctor kasi yun di ba? Tinulak just to protect VP Sara, I think, mga kababayan. Kung if it is part of the job, mga kababayan, no, bilang security, bakit naman yung kakasuhan? Yung ginagawa lang ang kanyang tungkulin, di ba? Eto, panoorin pa po natin at bigyan natin to ng matinding mamaya, parang rest back. Sa ating mga batas na kung ikaw ay public officer and you lay hands against agents of a person's authority whose presence there is by virtue of his performance of his official duty. He was directed to assist the patient and yet he received some cursing, exercise self-restraint at So dahil sa official duty, mga kababayan, eto lang mga ka-review natin, yung head ba, si Colonel at Chico ba, hindi rin ginagampanan? Wala ba rin siyang duty to the Vice President? Diba? Kasi si Colonel Fajardo, no, yung yung pagkampi niya dito po sa Kamara, dahil sa pagpapatupad ng order ng Kamara, kaya nandyan po yung police doctor. Diba? Dito naman po kay Vice President Sara Duterte, head ng security yan di ba? Kung it is part of his duty, no? Why not? Nagawin niya 'yon. hindi po pumatol, but you can see in the video na tinulak po siya mismo. So we will file the necessary cases against Colonel Chica and others who interfered doon po sa implementation. Binibigyan nyo kasi ng mali siya no? Yung pagtulak lang, direct assault na agad, mga kababayan. Grabe, wag kayong manunulak po ng mga pulis. Lalo na kung, direct assault agad yan, mga kababayan, yung pagtulak lang pala ng pulis. No? Pero etong matindi. Kung dyan tinulak, paano naman po ito? Dyan pulis po ang itinulak. Dito po, si Vice President Sara Duterte, muntik nang maipit. Ano po naman ang kaukulang kaso ng Philippine National Police dito sa pulis na ito? Yan si baby Hindi nyo nakita yun? Nakita namin yun. Nakita yun Hindi ito convict. Hindi. Kanina, sinabihan kayo sa St. Luke. Dinala nyo dito. Ay, ibang driver po yun. Naku, sir. Ibang driver po yun. Hindi, sir. So yan, mga kababayan, ano naman kaya ang ikakaso? To be fair and just dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi dito, gigil na gigil kayo dito sa head ng security ni Vice President Sara Duterte na natulak. Hindi tinulak na talagang, natulak because nandiyan si Vice President Sara Duterte. Di ba? Dito naman, isang pulis, mga kababayan, ang muntik ng ipitin si Vice President Sara Duterte ng pintuan. Diba? Yan. Hindi ba yan direct assault? Ito siguro ang mas clear na direct assault, mga kababayan. Kasi sinasadya na niya. Diba? Ano masasabi niyo ngayon na Colonel Fajardo? Pakisagot na lang po kung pwede, diba? Wag puro kayo kampi ng kampis din sa kamera dito wala naman kayong sana maitanong din ito ng media kaya Colonel Fajardo kung ito rin ba ay a form of direct assault, mga kababayan. Nagtatanong lang po, di ba? So ito ano man po inyong opinion dyan, i-comment nyo na lang po at ito na. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Nako, ito po ang title nito. Breaking update, lagot na.
nakatagong baho ng palasyo nilabas ni Taberna. Tumistigo. PBBM na siya. Ito po, pakinggan natin at bigyan natin ng komento to. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ang pinakasikat po na loyalista, vlogger, broadcaster, na si Tunying, hindi na rin po natiis. Ayon po sa kanya, yung termino niya, garapalang katiwalian sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto kong sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapal ang katiwalian sa pamahalaan. And if the President does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. Minessage ko po sila dyan tungkol dyan. Sabi ko, kung hindi, ako po, kahit paano, nakakapag-message ako sa ibang mga nasa inner circle. Grabe po ang katiwalian sa mga government projects ngayon. I-quote nyo po ako dyan, kung gusto nyo i-quote ako. Sa totoo po, ito hamon sa Pangulo. Ang tanong nga dyan, Katunying, no? Kung may project ba ang gobyernong ito? O, sinasabi mo nga grabe yung katiwalian sa mga project ng gobyernong ito, di ba? Ang tanong, may project ba ang gobyernong ito para magkaroon sila ng katiwalian? Ang nakikita lang naman natin talaga pamimigay ng ayuda. Maybe this is one of the project, no? Ito ba yung sinasabi ni Katunying na mga na project ang pamimigay ng ayuda? Kasi sasang-ayunan ko talaga siya. Na malaki po talaga ang kumbaga kahit hindi tayo alam na po natin yan mga kalakaran din sa gobyerno. Kahit wala tayong unlike Katunying, mayroon siyang connection sa inner circle, tayo po wala. Pero masesense mo naman di ba? Utang dito, utang doon, lumaki na yung utang ng Pilipinas pero walang project. Where the money goes, mga kababayan? Baka, di ba? Yan natin nasa-sense kung bakit masasabi talagang garapalan na. Sabi nga ni Katunying, garapalan na ang korupsyon sa administrasyong ito. Hamon sa Pangulo, dapat gawin niya. Pero that does not give the Vice President the license to do what she wants to do. Yung mga pinagsasasabi niya na to, ugali ba ng nasa katinuan yan? Ugali ba? Hindi ugali ng mataas na opisyal ng pamahalaan yan. Hindi po, opo. Ako yun lang, ito, usapan na itong, usapang diretsahan. Tantanan nyo na yung pagbili-bili ng mga projects. Panahon pa ni, alam ni Pangulong Duterte to, panahon pa niya. Yung mga kongresista, binibenta nyo yung mga projects. At nagpatuloy ito ngayon. Pagka hindi po nilubayan yan, ito pong mga bili-bili ng project na yan, maniwala kayo, we are going. Sabi ni Katunying, ito po, garapalan. Garapalan na po ang katiwalian sa gobyerno. Inulit-ulit niya po yan sa loob ng 1 minuto. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.